Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga fentanyl ng mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka-ayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nagkabitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 150 na mga comments. Nandiyan po si Aga Duwata. Meron siyang 52 na mga comments, Nemi Hasigawa. Meron siyang 38 na mga comments. Nandiyan po si Ana Corduba. Meron siyang 29 na mga comments. And Joselisa Moises. Meron siyang 26 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi mong nagla-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. Nandyan si Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Barbara Butler, nabigay sa atin ng $5 Australian. Thank you so much. Siyempre, i-greet mo natin ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Sarah Bertman Vlog, Antido Norma, G. Nag. Nandyan po si user or Cats Kati Channel, Jovi Montero, Grace Gruta, Farouk Sinsuat, Rocky V, Susan Reyes, Romel Ordones, nandiyan po si Antonio Payos, Leonardo San Jose, i-greet po natin si Marvin Collado, Terzo Vaisa, Leonardo Manansala, and hi to Aprilyn Gomez nandyan sa Taif, KSA. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa inyong kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipinabakalat ng mga fake news ng kabilang kampong mga fake news peddlers. At syempre, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kabayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So mga kababayan ko, napakainit pa rin po ang usapin tungkol doon sa nangyari na event, birthday party po na nangyari kahapon, last September 13 nga pala, birthday po ni PBM mga kababayan ating pong presidente. So nakita ho natin na very overwhelming po yung mga tao, mga supporters na puntahan doon, bumisita po sa palasyo mga kababayan. Kasi nga diba nakita ho natin, inopen po to the public ang palasyo mga kababayan. Saka ang dami talaga pong mga pagkain, mga sponsored po na mga products, like for example,
example, yung Jollibee at saka marami pang iba mga kababayan. Bakit ko nga pala nasabi na yun po sponsored? Kasi nga 'di ba yung kabilang kampo mga kababayan, binatikos nila si PBBM, binatikos nila yung palasyo, bakit daw gumasto ng malaki mga kababayan sa birthday daw ni PBBM at saka napakain pa daw ng marami doon sa palasyo. Ngayon tinanong ko po ang taga PCO. Ay syempre may ano tayo diyan, may kaibigan tayo diyan. Tinanong ko, sabi ko, "Ma'am, yung bang mga produkto or yung mga food products na nandun po sa palasyo, ipinakain po sa mga kababayan natin, gasto ba yun ng gobyerno natin?" So sabi lang, hindi po Sir Ivan, yun po sponsored. Sponsored po ng Jollibee at saka meron pang isang binanggit po na brand mga kababayan. Kasi marami naman pala talaga. So yun po sponsored DBS. Don't worry, hindi po ginamit ni BBM ang pera po ng taong bayan. Hindi po. Wala siyang kinuha po sa kaban ng bayan para po igasta dito po sa kanyang celebration, sa kanyang birthday party. So tama talaga si Sir Ivan. Bakit ko yan naisip mga kababayan? Kasi sabi ko, napaka-posible naman na si BBM kukuha siya ng pera ng bayan para po sa kanyang birthday party. Imposible ho yan. Unang-una, ang mga Marcos, sila po ay mayayaman mga kababayan. And secondly, hindi ko lang naisip mga kababayan, sponsored pala yun. So nakalibre po si PBBM. At saka dito po sa kumpanyang Jollibee, advantage po yung mga kababayan. Kasi nga 'di ba, let's say ilang tao po nandun kumain, so ilang milyon lang ho yan. Napakalaking kumpanya ang Jollibee mga kababayan at saka nakasave sila doon. Instead sila po yung magbabayad dito ng ilang milyones po sa kanilang mga advertisement dyan po sa TV o saan man ang mga stream media. Diba? So mas nakasave pa ho sila na nag-sponsor sila sa birthday po ni BBM kasi kilala po si BBM, diyan po yung presidente. At nakita po ang kanilang produkto doon po mismo po sa Palasyo mga kababayan, celebration po sa birthday party ni BBM. So nakasave po doon ang Jollibee mga kababayan. Kasi nga versus isipin niyo lang po, ilang milyones ang ginasto ng Jollibee sa mga kanilang ads doon po sa mga mainstream media or sa iba pang mga platforms. Versus dito po sa nagpakain lang po sila sa ating mga kababayan po sa mga bumisita doon kay PBBM, di nakatulong pa sila at the same time medyo nakaless na po sila sa kanilang bayarin sa kanilang advertisement mga kababayan. Di ba? Ang DBS umatake kaagad, hindi man lang natatanong. So buti na lang mga kababayan, tinanong ho natin po yung PCO. Okay, so for the mga kababayan, pag-usapan rin po natin, ito pong ipinakalat po na balita ni Sas Rogado Sasot, ni Alan Troy mga kababayan. Related pa rin ho to sa birthday po ni BBM. Ano yan Sir Ivan? Meron siyang na-post doon sa kanyang account na kung saan napag-alaman niya mga kababayan kasi meron pong na-forward sa kanya na pictures pero wala pong video. Only pictures mga kababayan. Na nakaroon pala dito po ng sekreto na concert ang Duran Duran doon po sa Marriott Hotel mga kababayan. Yes, meron pong concert ang Duran Duran. Di ba kilala naman natin yung Duran Duran mga kababayan? Yan po isa sa mga pinakasikat po na banda at saka if I'm not mistaken, sila rin po dito yung pinakamayaman po na banda mga kababayan, ang Duran Duran. Kasi nga, di ba, 3 songs dito po na sikat po na kanta sa Duran Duran, yun po ay isang soundtrack po sa mga salida, sa mga movie po ni James Bond mga kababayan. Tatlo yun, di ba? Tatlo po na kanta ng Duran Duran. Soundtrack po sa mga movie po ni James Bond mga kababayan. Ngayon, so ito po kanila pong binatikos mga kababayan. Ang laki daw ng budget, ang laki daw ng ginasto ni PBBM para daw dito sa concert na kung saan nandun po yung Duran Duran. Pero hindi nila kasi kaagad po na tinanong mga kababayan kung ano ba yung klaseng nangyari doon po kung bakit nagkaroon po ng concert ang Duran Duran mga kababayan. Bakit merong concert na ganon? Napag-alaman ho natin kasi nag-post po kaagad itong ang PCO makabayan na yung party na yun pala ay isang surprise party o surprise na gift para po dito kay PBBM. Surprise yung makabayan. Kaya walang nangyari po na isang informations o isa bang balita galing po sa mga mainstream media na magkakaroon po ng birthday or magkakaroon po ng concert ang Duran Duran. Kasi yun pala ay sekreto mga kababayan. Sinekreto ho yun na mga kaibigan po ni PBBM at hindi yun alam po ni PBBM mga kababayan. Di ba na nakita ho natin si PBBM na kahit birthday niya, kahit saan siya napunta-punta mga kababayan ng mga lugar, namigay po ng mga tulong, mga ayuda, mga cash incentives, mga yung titulo po ng lupa mga kababayan at saka yung mga machineries po para po sa agriculture para doon sa mga farmers, mga kababayan natin mga farmers. So hindi po alam ni BBM. Yun pala ay surprise sa mga kababayan. So ang gumasa doon sa TF po ng Duran Duran, yung kanya pong mga kaibigan.
So syempre makakaabaan ko, ito pong kabilang kampo, ibahin naman kasi kaagad nila po yung mga istoryang ganyan. Pero tingnan nyo po, nandun po yung mga senador. Nandun po si Grace po, nandun po si Jesus Cordero, at saka meron pang isa po na senador makaabayan. Kung sa tingin nyo po mga DDS, kung sa tingin nyo na pira ng bayan ang ginasto doon sa TF po ng Duran-Duran, hindi kaya magreklamo yung mga senador? Diba? For example, yan po si Grace po makaabayan. Kilala natin yan si Grace po. At saka meron pang isa po daw na senador makaabayan na nandun. Hindi kaya sila magreklamo, hindi kaya sila ito magre-react na magreklamo pa bakit gagamitin po yung pera ng bayan para lang po sa ganun po na event. Diba? Hindi inisip to ni Sasot makaabayan. So syempre, nagpalabas kaagad po ng statement ang PCO. Babasahin na po natin makaabayan. Sabi dito po sa statement po ng PCO, the President spent his birthday as just another busy day in the office, with the same dedication to his job that has marked with his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condonation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost farm yields and farmers' incomes. He ordered the payment of the bills incurred that day by qualified patients in third-level DOH hospitals. Yung libre po makaabayan yung mga pasyente doon sa PGH or sa mga government po ng mga hospitals. He opened the gates of Malacanang where food boats awaited people from all walks of life who came from near and far to greet him a happy birthday. The President celebrated his birthday with his signature compassion for the needy and the sick, and his deep appreciation for the farmers who feed the nation. After a tiring day, Sasot makinig, after a tiring day filled with official engagements, he attended the party thrown by his old friends at a hotel in Pasay, and to his surprise, at procession, music was provided by Duran-Duran. Tingnan sa Sasot, mga kaibigan po ni PBM ang gumasto doon sa kanang-imbita po sa Duran-Duran. Walang ginasto po ang pera ng bayan, walang ginasto po ang perang bayan para po sa event na yon o para po sa surprise party na yon. Kasi gasto ho yun na mga mayayaman po niya mga kaibigan, old friends, mga negosyante. Makilala ho natin po ng mga negosyante makaabayan dyan po sa Pilipinas. Kayang-kaya ho nilang bayaran po ang Duran-Duran makaabayan. Bakit sila nagreklamo? Siyempre kasi sila po insecure makaabayan. Sila po'y insecure. Bakit? Kasi hindi kasi nila nakita po yung Duran-Duran. Kasi ang nakita lang po nila makaabayan, yung Durian-Durian lang po doon sa Davao City. Hindi nakita po yung Duran-Duran. Kaya sila po'y nagkakaganyan makaabayan. So ngayon, ito pong si Sasot makaabayan, nananawagan kagad siya doon po sa, sabi niya makaabayan, huwag kayong papayag na di kayo a-attend ng Duran-Duran private concert para sa birthday ni BBM sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Pera nyo yan mga taong bayan. Hala, lusob. Kaya namang mga taga Marriott Hotel na mga empleyado, huwag kayong papayag na hindi mabulgar yan. Manila Marriott Hotel, pera nyo yan. Pera ng taong bayan yan. Hala, lusob mga taxpayers sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel, ongoing pa ata ang taxpayers paid concert ng Duran-Duran for birthday o BBM. Si Sasot napahiya makaabayan. Hindi yun gasto po ng taong bayan. At bakit naman sila pupunta doon? Yun po ay isang closed event. Pili lang po ng mga taong pumunta doon makaabayan, pili lang po. Kasi ang gumasto doon, mga kaibigan po ni PBM. Ganon po na tao itong si Sasot makaabayan, fake news peddlers pa, pati po ang kanyang pagkatao, piki rin po. Ang kaya nila, Durian-Durian lang po sa Davao makaabayan. Okay, so titirahin natin po yung kabilang kampo makaabayan. Kasi meron kong nakita na video na kung saan, totoo yung video, pero piki yung kanilang informations at saka caption po na inilagay makaabayan. And thank you so much nga pala sa ating viewers na nag-forward po sa atin itong video makaabayan. So sabi niya, Sir Ivan, please i-check mo nga itong video na to kasi nga ito po ay kumalat ngayon at saka talagang umabot po ng 2.1 million views makaabayan in just one day. 2.1 million views. Ang dami talaga at marami pong nauto makaabayan. So again, thank you so much po sa ating viewers. So ngayon, tinignan ko kagad makaabayan. Ang post na to
Galing po kay Antoniano Evelyn, isa pong DDS Makabayan. Antoniano Evelyn. So kapag post po ng DDS Makabayan, nakakaduda talaga yan. Ngayon, so nagbasa-basa ako doon sa mga comment nila. Nung una, meron pa pong comment section Makabayan, meron pa. So sabi doon, itong mga tanga na to, sabi nila Makabayan, may nagtanong kasi, sabi dito na ano po ito? Si Angelo J. Evangelista Angeles Makabayan. So sabi niya, reply po agad po ni Antoniano Evelyn, nagrally ang mga DDS supporters. So tinanong siya Makabayan, sabi niya, saang rally po ito ginanap, sir? Sabi niya, Davao yata. Siya nag-post, saka hindi niya alam po Makabayan na saan po yung location na yan, ng rally na yan. Siya mismo ang nag-post. Pero siya po mismo, hindi niya alam po kung saan niya nag-rally Makabayan. Gonggong talaga, no? Yan po mga, ito po mga taong, ito mga polluted ng mga utak. Basta lang po makapag-post po ng kahit ano-ano dyan po sa social media at sa gusto nila pong papaniwalain yung mga kabilang kampo Makabayan o yung mga Marcos supporter. Kasi gusto na makita at matakot po yung Marcos supporter na ang dami daw naglabasan supporter ni Digong Makabayan. So ngayon, may nag-post doon, sabi nila dahil sa Davao daw yan, pero meron pong nagdududa Makabayan. Sabi to, saan kuha ang picture na yan? Parang kuha sa bansa ng Afrika, sa kabila ng puro kabulastugan pinagawa ni Digong noon, hanggang ngayon ay may magtiwala pa sa kahayupan ni Digong, sabi niya. Tapos sabi po ni Mariano Bernardino, it may happen din sa Manila. So sila pa lang po mismo Makabayan, it may happen din sa Manila. Hindi sila sure kung saan ito nangyari. So ngayon, nag-reply si Ivan. Ang ginawa ko Makabayan, nireplyan ko yan. Yan pong si Antoniano Avila. Sabi ko, sir, pustahan tayo, hindi yan sa Davao o sa Pilipinas. Sabi ko, fake news ka. Alam ko ikaw daw ay bangag. Sinabihan ko na bangag Makabayan kasi siyempre against po sa kanilang post. Sabi ko, sir, alam ko kung saan yan. Nakita ko na yan kung saan yan. Sure na sure si Ivan, wala yan sa Davao, wala rin po yan sa Pilipinas Makabayan. So kaya nga ako ay very confident na magpagpustahan sa kanya. Sabi ko, 1 million sir, walang problema. Alam ko kung saan yan. So ngayon, hindi ba siya nag-reply Makabayan? Nilagyan ko kagad po ng screenshots kung saan mismong lugar na yan. Nilagyan ko ng screenshots. So sabi niya, fake news daw yan. Ngayon sabi ko, okay, again sir, 1 million pesos. Totoo ang sinabi ko at yan po ang correct na location saan saan po yung lugar na yan or kung bakit maraming tao dyan. Hindi na siya nag-reply Makabayan. Tas ngayon, gin-disable na niya ang comment section. Gin-disable ang comment section. Tas pati nga si Ivan, gin-block. Gin-block ako. So paano ko nalaman niya Makabayan? Siyempre as usual, ating pong kababayan, ating pong kaibigan po na Google, the same pa rin po na process na itong kung bakit ko nalaman niya Makabayan. So unang-una, ipakita ko muna sa inyo ito pong sinasabi nilang maraming tao daw nagrally sa Davao Makabayan. Grabe na tao, ang dami. Grabe suporta sa PRRD ng 2016. Sobrang dami. Siguro may higit to. May higit 60 million. Sobrang dami Grabe yung karabal. Sigawan pa. Grabe yung karabal. Okay, sabi lang, 60 million daw yung lahat Makabayan. Ang dami daw, grabe ang tao. 60 million? DDS, 60 million? 60 million sa Davao, magrally ang DDS. Kahit nga yung kulto ni Kibuloy, hindi ka umabot ng 1 million. Tas 60 million daw Makabayan. Oto-oto talaga eh. Bakit meron pong mga boses na ganun Makabayan? Kasi nga, yun po'y nilagyan lang po ng boses sa rally po ni Duterte. Yun po Makabayan, kaya meron pong Duterte. Napaka-easy naman yan i-edit. Kinuha lang po yung rally sa mga Duterte, tapos nilagay doon Makabayan. Pero ang video, doon po niyan kuha sa Indonesia Makabayan. Paano ko yan nalaman? Let's watch this. Grabe na tao, ang dami. Grabe suporta sa PRRD ng 2016. Sobrang dami. Siguro may higit to. May higit 60 million. Sobrang dami Grabe yung karabal. Sigawan pa. Grabe yung lakas talaga.
Ano na mga DBS, mission failed. Hindi nyo kayang mauto si Sir Ivan. Si Pope Francis mga kababayan, bumisita pala last September 11 doon po sa Indonesia, Jakarta. Bumisita doon mga kababayan, kaya ganun po kadami ang tao doon. Ang dami talaga napakadami mga kababayan. Ginamit nila yan sa kanilagyan po ng music, ng rally po ni Duterte mga kababayan. Ipinilabas kagad po na rally daw yan doon sa Davao. In fact, yan po, doon po yan sa Jakarta, sa Indonesia mga kababayan. Kasi ulitin na po natin, bumisita po si Pope Francis doon. Napahiya mga DBS, di ba? In your face. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kayang utuin po si Sir Ivan. Again, taga-samas nga pala sa nag-forward nito ng video nito. Actually, dalawa po nag-forward mga kababayan. So siyempre, kailangan po talaga natin pong imbestigahan kagad yan. Kasi nga tingnan nyo, 2.1 million lahat po ng views mga kababayan. Ang daming nauto. Nagbasa-basa ko doon sa ibang mga sa isa po mga yung mga close po na mga account mga kababayan. Yung exclusive po na mga account, for example, sa kay Rodante, Marcoleta Rodante for Senator Movement, basta marami po, Sara Duterte Movement, Sara Duterte for President, ang dami itong pinost sila. So doon ako nagbasa-basa mga kababayan, ang dami itong nauto pero siyempre, nandito lagi po si Sir Ivan, ibigay natin po yung totoong information mga kababayan. In your face. Kaya nga, very confident si Sir Ivan. I am very confident makipagpostahan doon sa nag-post yung si Antoniano Avila mga kababayan. Hindi kumasa kasi alam niya piki ang video, hindi piki ang video, piki ang information mga kababayan. Okay? So, before tayo mag-forward mga kababayan, siyempre isa tumar natin. Nandyan po si Llewellyn Manuel, Tami Tamayo, Lozana Nerpio, Maricar Vecker, nandiyan po ang name na user or Eva Almonte. Hi to Aida Sinsuat, Edmond Ramos, Edna Pastrana, nandiyan rin po si Rosalie Descalzote, Elizabeth Abihan, and hi to Marcres Hernandez. So mga kababayan ko, please do like na pala sa ating video na talagang napakalaki po. Malaking tulong ho yan ang simple nyo pag-like, pag-share, and don't forget to share para malaman po ng mga ibang tao mga kababayan na piki po ang information ilagay po sa kanilang video na yon. Wala pong rallying nangyaring ganun mga kababayan, wala po, piki ho yon. So please i-share natin para malaman po ng ating kababayan na mga hindi po well-informed mga kababayan. Okay? So ang totoong rally nangyari that day mga kababayan, yung doon po sa EDSA, na kung saan, di ba, every Friday mga kababayan, nagrarally ho doon. Supposed to be, pupunta doon ito pong si Harry Roque. Pero si Harry Roque mga kababayan, kasi nga meron siyang arrest order na ho dito sa Quadcom Committee sa Kamara kasi hindi po siya umattend doon, kaya meron siyang or siya po ay na-cite in contempt mga kababayan. So dahil hindi siya dumalo doon at saka hindi niya ibinigay po yung mga information or yung mga dokumentong hiningi po ni Congressman Luestro, so siya po dito ay pinatawan po na cite in contempt. Ngayon, nagtago na po itong si Roque mga kababayan. Kaya kagabi, wala siya, last Friday, wala siya doon sa rally na ganap sa EDSA makabayan. Pero wala ho sila sa EDSA Shrine. Kasi di ba sila po ay pinagbawalan na makabayan? Binawalan na po sila na mag-rally doon sa EDSA Shrine kasi puro naman kasi pangbabastos po ang kanilang mga bunganga, kanilang mga pinagsisigaw at puro na po paninira sa gobyerno natin. Walang kwenta naman kasi ang pinag-ingay doon. Kaya doon lang po sila sa walkway matawag yan, so sa taas yun. Pinuntahan ho yun ni Derek Freddy Makabayan. Kilala ba natin si Derek Freddy? Pumunta doon si Derek Freddy. So, pinaktura niya Makabayan. So, ilan sila doon? Hindi pala umabot po ng 20 Makabayan. Hindi umabot po ng 20 kabilang ang mga rallyistang nandun na kanila pong kaalyado makabayan. Hindi po. So nang pumunta doon si Derek Freddy, tinanong niya yung isa po ng mga rally, isa po sa mga vlogger doon, tinanong niya. Sabi niya, "Brad, sino ba mga nandyan? Nagrally po ang maisog. Marami ba sila? O mga vlogger nandyan?" Mga vlogger lang pala nandun makabayan. Nasaan na pala yung mga kaalyado nila? Mukhang unti-unti nang kumunti makabayan. Nawala na ng budget. Puro lang vlogger, nag-utuan makabayan. Tapos nakatawa niyan kasi sila lang po nag-interview. For example, nandun po si Morales makabayan. Si Morales, vlogger na yan Vlogger na ho yan ang nautog rally makabayan. So sila po ito nag-utuan. Sila po dito pong nag-interviewhan makabayan. Siyempre, ang kanilang pag-interview, pabor sa kanila. Pero sila lang po yun. Hindi umabot po ng 20 kabilang ang pumunta doon para po mag-rally makabayan. Yun po'y taliwas sa kanilang inilabas po na video, marami daw rallyistang nagpunta doon sa Davao makabayan.
Yun po ang totoong realista. Kumunti na lang. Ilan po na bilang mga kababayan. Tapos ngayon nagpaplano silang lusubin daw yung Malacanang. Paano nyo malusob yung Malacanang? Wala naman kayong power. Wala kayong power. Kahit anong panawagan nyo po na people power daw, wala kayong people, wala rin po kayong power. Galit na galit nga kayo kasi nga 'di ba sabi doon sa video mga kababayan. Babasahin na po natin yung yung pinost po ni Antoniano Evelyn. Sabi niya, tumayo mga balahibo ko ngayon. Sabi niya, tumayo mga balahibo ko ngayon. Anong tumayo? Isang balahibo. Sabi niya, ang mula noon, lalong dumadami kasing dami ng buhangin. Wow! Nakakataba ng puso, grabe, nakakaiyak, malula ka sa saya. Wala nang tatalo sa Duterte supporters. Hindi binalita ng bayarang mainstream media. Hindi daw yun binalita mga kababayan. Paano naman yun ibabalita? Hindi naman totoo yun. Hindi naman po nangyari sa Pilipinas yun. Bakit naman yun ibabalita po ng mainstream media? Gawa-gawa nyo lang kasi yan. At saka hindi po alam ng mainstream media merong mangyayaring rally doon po sa Davao na gadun po kadami. Sila po ay napahiya mga kababayan. Kung saan po yung rally nangyari, doon na po sa may EDSA area. At saka hindi umabot po ng 20 mga kababayan na wala na mga budget nila. Okay, so for the mga kababayan, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue, siyempre ipakita mo natin dito po yung good news. For more details, let's watch this. Sa ibang balita naman, nakakuha ng positibong net satisfaction rating ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinakahuling datos ng SWS survey. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mas maraming Pilipino ang nasisiyahan sa kung paano magtrabaho ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling datos ng social weather stations, tumaas sa good o positive 40 ang grado ng administrasyon ngayong Hunyo mula sa dating moderate o positive 29 noong Marso. Mas mataas yan ng 11% sa loob lamang ng 3 buwan. Batay sa survey na isinagawa mula June 23 hanggang July 1, 62% o higit sa kalahati ng mga Pilipino ang kontento sa kabuuang performance ng administrasyon. 22% ang hindi kontento, habang 15% ang nasa gitna. Very good ang marka ng administrasyon sa pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad, pagpapabuti ng edukasyon at pag-agapay sa mga mahihirap. Good naman ang rating ng administrasyon sa pagpapatupad ng pabahay, pagdevelop sa agham at teknolohiya, gayon din sa pagsiguro sa pampublikong transportasyon at seguridad sa pagkain. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bagaman ikinalulugod niya ang resulta ng survey, nakikita rin niya ito bilang hamon para mas pagbutihin pa ang trabaho. Tunay anyang nakakapanghikayat ang positibong ratings, pero mas mananatili raw na tutok ang pamahalaan sa mga pangunahing sektor para matupad ang pangako ng kanyang administrasyon sa publiko. Tuloy lang ayon sa Pangulo ang pagsisikap ng administrasyon hindi para makakuha ng popularidad, kundi makapagbigay ng serbisyo para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at mapagtibay ang buong bansa para sa mas masaganang kinabukasan. Naitala ang improvement sa rating ng pamahalaan sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng halos 10,000 Certificate of Condonation and Release of Mortgage sa 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Palayan City, Nueva Ecija ngayong araw. Sumasaklaw ito sa mahigit 10,000 hektare ng lupang pang-agrikultura. Ang Certificate of Condonation ay ang pagsasakatuparan ng RA 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong July 7, 2023. Talagang tunay ang kasayahan ko dahil napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin. Kaya naman, minamarapat ko na kayo ang makasama ko sa araw na ito. Simula ngayon, magbabago ang buhay ng 6,000 magsasaka dito sa inyong lugar. Ito po ay 6,000 dahil ito po ay 6,000 lang yung kasya rito. Pero 10,000 sa lahat-lahat ang makakatanggap ng tulong galing sa Department of Agrarian Reform. Inaasang makakalibre na ang mga benepisyaryo sa pagbabayad ng kabuang 277 million pesos na itinakda ng batas. Pagkakataon din ito ng mga benepisyaryo na gawing mas produktibo ang kanilang mga sakahan na magreresulta sa financial security at food supply chain security. Ang pamamahagi ng Certificate of Condonation sa Nueva Ecija ang kauna-unahan sa Central Luzon.
Kami po'y naniniwala na sa pagwawalang bisa ng pagkakautang na ito ay giginhawa ang buhay ng ating mga benepisyaryo. Hindi na kayo mangangamba sa pagbayad sa amortisasyon. Hindi na kayo matatakot na mawala pa ang lupang pinagkukunan ninyo ng pantustos sa araw-araw. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahigit 5 dekada na ang nakararaan nang nilagdaan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang Presidential Decree No. 27, kaya desidido siyang tapusin ang lahat ng Agrarian Reform Program bago matapos ang kanyang termino. Noong nasimulan itong Agrarian Reform Program, ang kalihim po noong panahon ng aking ama ng Department of Agrarian Reform ay ang lolo po ng ating kalihim ngayon, si Lolo Condring Estrella. At siya ang dear, sabi namin, nung ako'y umupo, isa siya sa una na nakausap ko, sabi ko, kailangan naman nakakahiya sa ating mga ninuno na hindi natin matapos ang programang sinimula nila. Kaya talaga, desidido kami, tatapusin po namin lahat ng Agrarian Reform Program bago matapos ako bilang Pangulo. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos Jr. ang 41 milyong pisong halaga ng agri-credit checks sa mahigit 400 benepisyaryo. Gayon din ang agri-puhunan at pantawid program para sa mga magsasaka sa Gimba, Nueva Ecija. Bukod pa dito ang 1.3 billion pesos ay pagkakaloob sa mahigit 200 at 60,000 nangangailangan ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, habang nasa mahigit 300 milyong pisong pondo rin ang inilaan ng Office of the President para gawing libre ang serbisyo ng mga pampublikong tertiary hospital sa bansa. Nagbunga ng murang bigas para sa publiko ang Rice Contract Farming Program ng National Irrigation Administration at mga magsasaka. Sa ilalim ng inilunsad na bagong bayaning magsasaka, makakabili na ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa regional offices ng NIA. Sa ilalim ng contract farming, nakaalalay ang NIA sa mga magsasaka mula sa produksyon hanggang sa bentahan ng palay. Ngayong araw ay nagkaroon na ng katuparan ang adhikain ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng abot-kaya ngunit dekalidad na bigas sa mga mamamayang Pilipino. Ito rin po ay isang paraan ng pagpapasalamat ng ating ahensya sa ating mga bagong bayaning magsasaka na siyang bida sa programang ito. O yan mga DBS, mga anti-Marcos, it's official ha. Meron pong 29 pesos po na bigas per kilo na bigas na mabili dyan sa NIA. Yan po yung official. Pero alam ko po, ang hinahanap nyo yung 20 pesos per kilo na bigas. Bakit? Gutom kasi kayo eh. Ang naghanap dito po ng 20 pesos per kilo na bigas mga kabayan, yung mga realista lang. Yung mga kalyado ni Digong, mga alipor si Digong, saka kakulto po ni Kibuloy mga kabayan. Hinahanap nila na saan daw yung 20 pesos per kilo na bigas. Yan na po, 29 pesos per kilo na bigas, mabibili na po. Pero wala pong sinabi si PBM na sa markets. Walang sinabi po na ganun mga kabayan. Ang point mo ni PBM, ang kanyang ambition, aspiration, magkakaroon tayo po ng 20 pesos per kilo na bigas dyan po sa Kadiwa at saka sa ibang po, sa ahensya po ng gobyerno mga kabayan. Dyan po. Pero kapag yan po ay mangyari po sa ating mga markets na kung saan tayo lagi pong bumibili po ng bigas mga kabayan, well, it's a bonus talaga yan. Kapag mangyari po yung 20 pesos per kilo na bigas. Pero sinasabi ko na dito, at lagi ko itong sinasabi mga kabayan, ulitin ko lang po, na napakahirap abutin po yung 20 pesos per kilo na bigas dyan po sa mga market. Pero at least ngayon, may nakikita na po tayong 42 pesos per kilo na bigas mga kabayan. Diba, binisita po ni Speaker Martin Romualdez, meron na pong 42 pesos per kilo na bigas. At least bumaba po yung presyo mga kabayan. Hindi siya nagstay kung saan yung mataas talaga. At least umabot po ng 42 pesos per kilo na bigas. Kung gusto nyo po na maka-discount pa ng konti, 29 pesos per kilo na bigas, nandun po sa National Irrigation Agency mga kabayan. Okay, so DBS, malapit na ang 20 pesos per kilo na bigas. Bakit nyo naman po hanapin yung 20 pesos per kilo na bigas? At saka alam nyo mga kabayan, dahil nga sabi po, nakita ko sa SMNI sa kanilang anchor, sabi na dahil daw nadakip na itong si Alice Goo, dahil po nadakip na ito daw si Kibuloy mga kabayan, ang kanilang poon,
Sabi nila, babalik na rin po daw sila sa panawagan na magkaroon po dito ng drug test itong si PBBM. Mandatory drug test mga kababayan, yung hair follicle drug test. So yan po ang kanilang panawagan ngayon. Kung napansin nyo po sa kanilang mga account, panawagan nila, meron na pong hashtag hair follicle drug test. Bumalik. Bakit ayaw nyong ipagtanggol itong si Kibuloy? Diba? Tanong ko lang sa mga vlogger ngayon ni Kibuloy, anong nagawa nyo? Diba inuto niyo lang si Kibuloy, binibigyan niyo ng advice na huwag mo pakita, huwag daw mag-surrender, ano man yan, ayaw papakita po sa kapulisan natin. Sino nag-advise yun? Diba kayo? Kasi sabi niyo, wala daw kinalaman itong si Kibuloy, at saka hindi daw guilty itong si Kibuloy, at hindi daw po yan ginawa po ni Kibuloy mga kababayan, yung gumanon po ng mga bata, mga minor de edad. Hindi daw yung totoo. Pero ano nangyari ngayon? Wala silang nagawa. Diba? Inuto lang ho nila itong si Kibuloy mga kababayan. Ano nagawa ngayon ng vlogger? Wala, puro lang ngaw-ngaw. Pero sa legalidad mga kababayan, wala silang nagawa. Puro lang ngaw-ngaw. Diba? Bakit naman kasi nakinig itong si Kibuloy sa mga vlogger niya? Yung mga vlogger na mga tanga yun mga ub-ub mga kababayan. Simpleng balita lang galing po sa korte sa RTC mga kababayan na nag-plea ng not guilty ang kampo ni Kibuloy. Tapos sabi nila guilty na kaagad. Praise the Father, thanks God. Ginamit pa na si Allah mga kababayan na not guilty daw si Kibuloy. Gonggong talaga nakalimutan lang na arraignment pa lang ho yun. So anyways, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abe mga kababayan. For more details, let's watch this. Okay, tinutukoy. Well, kaya ako kasi mapag-usapan niya natin nga ito. Dahil nga po na kinontempt na naman siya ng ating Kongreso ng Quad Committee dahil sa hindi pagdalo. Pero sa halip nga po na siya ay dumalo sa hearing, ay binalatan pa niya at pinagbintangang kangaroo ang hearing daw ng kangaroo court. Kangaroo daw yung hearing ng Kongreso. Siyempre hindi yan nagustuhan ng mga congressman. At alam naman ni Roque na hindi kangaroo yan. In aid of legislation, lehitimong investigasyon. Dahil siya dating member ng House. So ngayon, siya ay kinontempt na pero hindi pa ho nagpapakita. At anytime next week, ay malamang warrant of arrest na ho ang ilalabas ng korte. Ng komite. Ng Quad Committee. Warrant of arrest para kay Roque. Ang tanong, siya ba'y magpapahuli o baka namanan niya yung kanyang kaibigan si Kibuloy? Baka magtatago rin. Ay kung yun ang plano mo, huwag nang ituloy kasi si Kibuloy nahuli din At saka lalo siyang nasira nung siya magtago, naging pugante. Tapos nahuli rin. At ngayon nakakulong na. At napakarami ng reklamo. So iba yun. Anyway, so abangan mo natin. Magpapahuli ba? Kapag lumabas ang warrant of arrest ni Harry Roque, ang abogado ng dating Pangulong Duterte. Okay? At hindi siya titigilan ng Kongreso dahil nagsisinungaling daw siya. Hindi siya sumusupad sa mga usapan na kung ano ang sinabi ng komite na siya ay magsumiti ng mga dokumento at tumarap sa hearing. Ayan o, abangan natin ito. Any comment? Reaction. Sunod itong aabangan natin ito. Sana next week din mangyari na yung public hearing ng Senado, ang komite ni Senador Risa Ontiveros, na mula pa noong 2023 matagal na nilang mag-iisang taon na, no? Kasi November 2023 yung magsimula yung privilege speech at investigasyon tungkol kay Kibuloy. So hindi na i-schedule pa, pero ngayong linggong ito sana yung ma-schedule na dahil dapat nung Friday ay nakasabay naman ng arraignment, basahan ng sakdal sa korte, kaya nag-giveaway ang Senado. Pero sa oras to na may time na, mapipilitan ng mga pulis na dalhin doon base sa magiging coordination ng Senado sa korte. Ganun po pag nasa korte na po kasi ang kaso ng isang akusado, ang korte na ang mayroong jurisdiction. At palagay ko, pag sumulat ang Senado, mag-request na bigyan ng pagkakataon sila na iharap sa public hearing si Kibuloy, palagay ko pagbibigyan yan. At sa oras na pagbigyan, mabilis po yan.
na i-schedule kasi inaabangan na. Diyan natin ngayon malalaman ng pro Kibuloy, senador at hindi. Siguradong sa matami ng hearing ni Ontiveros, kadalasan 2, 3 lang ang senador na ma-attend. Minsan niya, chairman lang. Si Ontiveros, wala yung ibang mga member. Alam ba nyo na 11 na senador ang member ng committee ni Ontiveros? Women, Children's, Family Relation, Gender and Equality. 11. Pero madalas hindi nag-a-attend. Palagay ko, pag humarap si Kibuloy, baka present lahat yan. At yung mga nagtatanggol kay Kibuloy baka lulutang na. Maliban lang kung natatakot sila dahil magagalit ang taong bayan. At yun ang warning natin. Sa oras na kampihan ng mga re-electionist na senador o kahit hindi re-electionist, tatandaan ng taong bayan yan. Hindi kayo boboto sa May midterm election at sa susunod na eleksyon pa. Pag pinagtanggol pa nyo si Kibuloy sa public hearing, magtanong lang kayo. Kung sasagot, okay. Pero yung ipagtanggol, enough na yan. Sobra na yan. Unang-una, bakit yung ipagtatanggol? Hindi naman kayo abogado. Kibuloy, mga senador-elect kayo. Dapat neutral kayo. Pero pagka kayo naging bias o naging tagapagtanggol pa, taong bayan ang magagalit sa inyo. Warning lang natin ito dito sa MA Pinoy TV. Please like ng ating mga video. Sigurado yan. Pag pinagtanggol nyo, kaya nga ako kaabang-abang, aabangan ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Kasi ito yung first time na dadalo sa public hearing. Hindi na makakatanggi si Kibuloy dyan. Yung kanya sinasabing pag nahuli siya, kukunin siya ng FBI, dadali siya sa Amerika. Hindi totoo yun. Yun ay kanyang panaginip lang. Nung araw ko pa sinasabi. Kasi takot siya sa FBI. Takot siya sa Amerika. Kaya siya ayaw sumuko noon dahil siya daw ay kukunin ng Amerika at ipamimigay na daw siya ng Philippine government. So, mga advice yun na nakapaligid sa kanya ng mga vlogger at kanyang pininiwalaan. Kaya siya napahamak. Ako nga, lagi ko sinasabi, ang nagpahamak kay Kibuloy, yung mga vlogger na pinaniwalaan niya at yung mga alipores niya, sa halip na mag-surrender para hindi bumigat ang kaso, hindi siya nag-surrender, naging pugante, tapos ngayon, hindi naman siya may pagtanggol ng kanyang mga vlogger niya. Wala na magagawa yung mga tagapagtanggol na vlogger niya. Sa kung anong dahilan, bakit siya pinagtatanggol. So, ganoon din ang mga senador. O kahit sino. Abogado lang ni Kibuloy ang pwedeng magtanggol sa kanya. Kasi nasa korte na ang kaso. Pag ang mga politiko ay nakisaw-saw dyan, tapos pinagtanggol pa na sila. Pinagtanggol pa nila. Taong bayan. Mamamaya ang magagalit sa inyo. Kaya abangan natin. Ayaw ko nang banggitin. Alam naman ninyo eh. Sino-sino yung mga senador na yan. Noong pa. Naghihiring pa nga sila eh. Sa Davao, di ba? Okay, so inuubo pa si Mike Abby Makabayan. So medyo not feeling well siya eh. Again, kay Sir Mike Abby, get well soon. Okay? So mga kahabayan ko, yung last po na part, sinabi po ni Sir Mike Abby na meron siyang pinapatamaan doon ng mga senador po. Senador daw ni Kibuloy Makabayan. Yung tatlo, kilala naman natin, di ba? Kilala naman natin po kasi yung mga senador po ni Kibuloy, yung gumawa po ng gumawa po ng hearing doon po sa Davao City kasi pinagtangkaan nila na pipigilan po yung search operation ginagawa po ng ating kapulisan para po hanapin itong si Kibuloy. Kilala natin sila makabayan. Pero tatawagin natin silang Avengers of the Appointed Son. Let's watch this. Sipatin niyong mabuti ang pagmumukha ng tatlong senador na ito. Sila ang perpektong ehemplo kung gaano kaignorante at kaututo ang maraming Filipino pagdating sa pagpili ng tamang kandidato. Itong tatlong ito ang nagsilbing tagapagtanggol ng puganting pastor na si Apollo Kibuloy bago pa man na aresto. Ayon sa mga naririnig ko,
Silang tatlo ang huling baraha upang mapigilan sana si General Torre na ipagpatuloy ang paghahanap sa nasabing pugante. Binuyo pa nga ni Bato si General Torre sa isinagawang moro-morong Senate hearing na itigil na ang paghahanap kay Kibuloy. Ano nga ulit yung dahilan mo, Senator Bato? Pakiulit mo nga please. Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. Tanungin mo ako kung saan ginanap ang Senate hearing ko, no? Tama ka, sa KOJC compound mismo. O diba, piniga ang naghihikahos na kaba ng bayan upang magsagawa ng walang kakwenta-kwentang Senate investigation in aid of legislation ko, no? Ano ang conclusion? Wala. Katulad ng PIDEA leaks, wala ring nangyari. As in zero, itlog, bukok, lakda, wala. Katulad ng inaasahan, nilamon ng buhay si General Torre ng mga Doberman ni Kibuloy. Ang Senate hearing ginawang kekoy ng tatlong senador na ito. At dahil hindi marunong magdala ng hearing, nagfiling senador pa nga ang abogado ng pugante at nag-raise ng point of order. Ay wow naman. Parinig nga Senator Torion, Attorney Torion pala. Point of order, Your Honor. Point of order. Yeah, go ahead. It seems that the presentation of the General, Your Honor, is being... At si Bato naman bilang isang nangangapang OJT sa Senado ay hinayaan na lang ang abogado. Para sa mga hindi nakakaalam, ang point of order ay pwede lamang erase ng isang miyembro ng komite. At malinaw na si Torion ay isa lamang ang yung ni Kibuloy. Sa makatuwid, walang karapatan si Torion na magbida-bida. Kaya wag kayong magtaka kung bakit walang nangyayari sa bansa. Bumoto kasi kayo ng mga politikong ultimo basic parliamentary procedure ay hindi kayang i-digest. I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. I move, Ginoong Pangulo. I move. Session suspended. At papaandaran nyo ako ng gasgas na comment na ako na lang ang maging senador, wag na. Ayoko na dumagdag pa sa mga sa Senado. Idol na pinakamagaling na Vice Presidente ng Pilipinas, my very good friend, Vice President Inday Sara Duterte. Dapat ang mga nauupo sa Senado ay yung mga marunong, may paninindigan at hindi tagapagtanggol ng mga pugante sa batas. Ironic kasi, di ba? Tinawag na mambabatas pero pinagtatanggol ang mga lumalabag sa batas? So ito ang nangyari. Isang araw matapos ang tangkang pagharang sa police operations ng tatlong senador na ito, ay naaresto na ang most wanted na pugante na si Kibuloy at ang 4 pa niyang kasabwat. Isipin niyo kung nagpadala si General Torre sa kapritsyo ng tatlong ito, edi sana hanggang ngayon ay sitting pretty pa rin ang ating puganting pastor. Kaya sa susunod na eleksyon matuto naman na tayo, parang awa niya na. Ayon sa latest study, ang Pilipinas ay rank 111th out of 199 countries sa Intelligence Quotient or IQ. Ang score ng Pilipinas sa nasabing pag-aaral ay 81.64 lang, mas mababa ng ilang punto sa average na 85 to 115. Obviously, ang sanhi nito ay poor educational system. Kaya wag kang magtaka kung bakit mas sinatarget ng mga politiko yung mga mahihirap na lugar. Real talk. Ang mga nasa ganitong bahagi ng lipunan ay yung mga madaling mapasakay sa mga pangako at yabang. Yung konting ayuda lang ay makukumbinsi na. Yung patuloy na umaasa sa kakarampot na tulong ng mga politiko, kapalit ang panghabang buhay na pagkabaon sa kahirapan. Kaya ayaw ng mga politiko na maging matalino lahat ng Filipino. Kasi kapag nangyari yon, yari na. Hindi, wala na. Finish na. So paano? Sana naman ay medyo may nagising na.
pumili na ng tama kasi kung hindi, ito ang kahihinatnan nating lahat. Yes, tama yung mga kabayan. Dapat pumili ho tayo po ng tama at dapat wag natin pong paupuin at saka dagdagan po yung Senado ng mga clown at saka yung protector po ng isang fugitive mga kabayan. Wag na po nating dagdagan, okay? Kasi sayang po ang pera ng bayan. Sayang po yung ipinagsweldo natin po sa kanila mga kabayan. Ulitin na po natin. Parang awa nyo na po. Huwag na po natin pong dagdagan ng clown at saka protector po ng isang fugitive doon po sa Senado mga kabayan. Kasi nga next year na po yung eleksyon. Okay? So mga kabayan ko, isa tara po natin. Nandiyan po si Maricruz Hernandez, Elsa Hoffman, Alice Nutsila. Nandiyan po si William Esteban Verdugo. Isyatot natin si Ma'am Alicia Lic, Emma Valdez, Bibi Macdoms Nunamod. Nandiyan po si Leslie Cabrera, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Haitsu Caroline Campos, Victor Robin, Nunski Pasamonte. Nandiyan po si Mary Gray Secretaria, Wing Salvatierra, Gorgonia Angala, and Haitsu Ramel Ruwasa. Okay, so mga kabayan ko, siguro kayo ng lahat na nakaalala po na meron pong nangyari kay Doc Willie Ong makabayan, di ba? So very sad talaga na balita na si Doc Willie Ong, he is fighting for his life kasi nga ngayon makabayan, nandun siya sa ibang lugar. I assume nandun siya sa ibang lugar makabayan kasi sinabi niya sa kanyang vlog na kung nandun lang daw siya sa Pilipinas, medyo hindi kayanin po nagamutin ang kanyang sakit ngayon makabayan. So nung pinanood ko po ang kanyang vlog, talagang nalungkot ako. Talagang tumulo po yung luha ko makabayan. Kasi nga si Doc Willie Ong, lagi kasi akong nanonood sa kanya. Totoo lang makabayan. Siya po yung go-to na doktor kapag meron kong gustong malaman po tungkol sa mga health tips, tungkol ito po sa mga sakit makabayan or paano ba maiwasan po yung sakit na yan. Doon po lagi ako nanonood po kay Doc Willie Ong makabayan. So dapat ipag-pray ho natin. Please ipag-pray ho natin makabayan. Tulong-tulong ho tayong ipag-pray po si Doc Willie Ong. So walang imposible po sa prayers. Ipag-pray ho natin si Doc Willie Ong, pati po si Doc Lisa makabayan. Okay? So for more details, let's watch this. Today is I think August. Thursday ngayon, Doc Lisa. Thursday, August 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga 5 araw sa isang hospital sa Maynila, swerte nakalipat kami. At actually, sa all these 10 days, pinakamalakas ko na ito din. Kaya malakas ako today, sabi ko kailangan may record lang. Hindi ko lang kailangan ko po-post sa followers ko. Ayaw naman kasi magsinungaling. Anyway, short lang. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ako naramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So May 2024 off lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Hindi naman gusto natin. So for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Parang lang may mabigat sa loob, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong projects sa Birchley Advance, yung sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, 2 beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatalk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre Birchley Advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Wala po kaming talent dito, libre lang, gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission.
Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nangihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, nawawala yung muscle, lumilit ang mga kamay. In-expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, doon ako nag 60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'n naramdaman, pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Taas ko lang to. Ito mga butas to ng mga biopsy, biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit, mga T10, thoracic 10 dito. Thoracic 10. So, dyan sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yon. Upo ako, bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago, 8 months, siguro maybe up to a year ago, doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok na nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So sakit siya na sakit. Ginagawa ko, pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ako, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganon? So, mga 1 year ago na nga na nandiyan ang bagal na yun. Hindi ko pwede magsalita nito. I-splice na shortcut ko na lang kasi naman ako nakapagod ko, nakakimo ako, pero ayoko lokohin kaya followers ko, mahal ko followers kayo, niwala kayo. So nasaan na ba ako dito? Then after you had back pains. Okay. So, nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit. Until, shortcut na natin, no mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin na August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko.
Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Sunday yun, on a weekend. Ito naman po kayo. Kasi Doc Lisa, okay nga ako na. Okay lang. August 17, 18, 19, you had back pains. So, August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nag-admit? August 20, Tuesday. So, mga August 17, 18, 19, that weekend. Akit mo. Wala lang, may loko. Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. May wag niya naisipan ng masama ang tao. So, sumakit siya bigla. Sobra-sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Ito. Saksak, saksak, saksak. Ito. Di mo alam ang position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord. Spinal column. Spinal column, puso. Esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre lumalaki yung tiyon. Hindi mo makakapa, ito kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery,
inipit na niya yung inferior vena cava, magang-maga na yung paa ko. Ito, less na to Nagbawas na to. Bawas na to. Pero ito, maga to lahat. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero paga pa ako. So, ganun na niya. So anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakyat sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito Ayun na yan. Barado na siya. Hindi niya nakita. Saan ko nakuha ito? Tingin ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Kaya sobra akong kayong mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko magpangahirap. Tapos sasabihan nila na hindi ako ginagamit ko lang, loko ko. Anyway, wala naman ako. I'm out already. Nukot ako. Una, pero hindi. Kaya nga ako na. May purpose pa ang Diyos. May purpose So, pa yun nga ang mga kabayan, hindi talaga maganda po yung yung estado ngayon ng health po ni Doc Willie Ong. So, hindi maganda mga kabayan. Tapos sabi niya, nakuha doon niya ito, feeling niya, dahil po sa stress mga kabayan. Kasi nga 'di ba si Doc Willie Ong tumakbo siya bilang vice presidente sa dumaan po na eleksyon mga kabayan. So sabi niya na stress siya dahil daw sa mga bashers, sa mga comments, messages. So hindi niya siguro po nakayanan po yung mga bashers mga kabayan. So kaya nga lagi kong sinasabi, naalala ba natin na before po lagi kong sinasabi dito na dapat iwasan natin po yung mga stress. Totoo naman talaga yan. Number 1 talaga po na bibigay sa atin po ng sakit ay stress mga kabayan. So hayaan lang po na si Ivan po tumira doon sa mga bashes mga kabayan. Sanay na kami dyan Noong una, si Ivan, naapektuhan po ako lagi po sa mga bashes mga kabayan. Totoo lang. So nung nasanay na ako mga kabayan, pinagtatawanan ko yung mga bashes yan kasi nga iwas stress tayo. Yung mga tira nila dyan sa social media, mga paninira nila sa ating presidenteng si PBBM, kinakain ng huyan ni Sir Ivan mga kabayan. So huwag kayong ma-stress. Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi ayaw ko po magkakasakit po ang aking mga viewers mga kabayan. So dapat live tayo, dapat energy tayo. Iwasan nyo yung mga vlogger po nang bibigay sa inyo po ng stress mga kabayan, okay? So again, ako po'y humihingi sa inyo mga kabayan na ipagpreho natin si Doc Willie Ong. Sama-sama tayo. Marami naman po tayo dito, so very powerful po yung prayer mga kabayan kapag sama-sama tayo. At talagang yung prayers talaga na mataimtim tayo pong nagpipray para po kay Doc Willie Ong para siya po'y mabigyan pa dito po ng karagdagan na buhay, na taon, at saka mapasaya pa niya tayo, at saka mabigyan pa niya tayo ng mga tips mga kabayan kung paano tayo magiging healthy. Okay? So anyways, nandyan kasama rin po natin si Jemson, si Jem, si Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings card from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Nandyan rin po si Jess Tubto from Calamba, Laguna. Hi to Aga Duata from Valenzuela City. Nandiyan rin po si J. Manguera from Plaridel, Bulacan. Nandiyan rin po si Luisa Yamamoto, Evelyn Garcia, Rina Con. Nandiyan rin po si Ashen, and hi to Leonardo San Jose na nandyan sa Lagonde, Morong, Rizal. Okay, so mga kahabayan ko, thank you so much sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko na-shoutouts. Hopefully, sa ating next topic, sa ating next vlog, ma-shoutout ko po kayo mga kahabayan. Okay, again, thank you so much. So anyways, yan pong ating manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na tayo. Libre po mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay,
Mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.